Hi mga momshies, welcome back. Na-miss nyo. Na-miss ko ngayon yung mag-vlog regarding sa aking trabaho as a barangay secretary. Kaya hi sa mga ka-barangay secretary ko dyan. Bali ngayon po, share ko sa inyo mga momshies, sa aking mga ka-barangay secretaries na eto, haggard na naman ang momshies nyo sa dami ng mga trabaho na ibinaba sa amin ngayon ng DILG. Siguro magtataka kayo, bakit marami lagi kaming trabaho, lalo na dito sa bayan ng Mendez. Iniisip ko nga kanina mga momshies, bakit nga ba lahat nga ba ng mga barangay kasing dami ng trabaho ko ang mga barangay secretary. So bago natin pag-usapan yung mga momshies, eto muna yung channel ko. So yun mga momshies, kagaya niyan, ano bang trabaho ang mga meron kami? Doon sa una kong ginawang vlog regarding sa duties and responsibilities na isang barangay secretary, ay isinare ko sa inyo yung mga trabaho na ginagampanan namin as a barangay secretary. Kasama nga na nga doon yung mga sa barangay clearances. So panoorin nyo na lang po mga momshies yung mga ginawa kong mga trabaho, mga responsibilities and duties namin mga barangay secretary dun sa una kong vlog. Pero sa ngayon mga momshies, ang isi-share ko sa inyo ay kung ano ba yung mga trabaho na ginagampanan pa namin. Kasi sa ngayon po, pagtungtong po, kaya medyo naging busy ang momshies nyo. Pagtungtong po ng January, medyo naging abala po ako. So, medyo nakalimutan ko na rin po yung mag-vlog, gumawa ng vlog. So, napakadalang kong gumawa ng vlog sa sobrang kaabalahan, sa sobrang dami ng papeles. At sobrang dami rin ng client na nagpupunta dito sa barangay. Kasi nga, gaya ng sinabi ko sa inyo, pagtungtong ng January 1 lang at January 2 medyo nabakante tayo dahil ayun nga, New Year. Pagtungtong ng January 3 niyan mga momshies, sunod-sunod na yung kumukuha dito sa office ng mga barangay, barangay clearances, kasi nga kailangan na nila mag-renew ng kanilang mga business permits, yung mga tricycle drivers sa kanilang mga permits para makapagmaneho sila, para patuloy sila makapag-drive or makakuha ng mga pasero. Kasi just in case na hindi ka kumuha, mahuhuli ka talaga, kukuhanin nila yung tricycle. So, ang munisipyo namin ay nagbigay ng timetable ng kuha na ng mga permits. So, nag-start siya ng January 2, nagkaroon siya ng deadline ng January 20. So, ang lahat ng makaka-comply ng maaga, nagbigay sila ng first 100 magre-renew, binigyan nila ng tig 2 kilos rice. Yun mga momshies. So, kapag naman na-late ka ng pagkuha ng mga permits, limbawa, ang due date nga ay January 20, magkakaroon na ng penalties. So, sa mga panahon yun, mga momshies talagang sunod-sunod. Halos wala akong pahinga sa maghapon kasi maraming kumukuha ng mga barangay clearances, mga certifications, ayun. Then, ayun, dapat nagawa ko yun ng vlog na i-share ko sa inyo, pero hindi ko nagawa. Kaya sorry mga momshies, talagang hindi ko na naisip yun. Kasi ang dami talagang nagre-request din, nagbe-message sa akin sa FB na may mga nagbe-message sa FB na i-share ko rin yung iba pang duties and responsibilities, kagaya ng mga quarterly reports, mga monthly reports, yun. Nagawan ko na rin po naman yun. Meron pa rin nagre-request na i-share ko rin daw po yung mga duties and responsibilities ng isang barangay treasurer. So, abangan nyo na lang po mga momshies yung gagawin ko na yun.
Ngayon, ang isi-share ko sa inyo yung pinagkakaabalahan namin as a barangay secretary. Ano nga ba? Sabi inyo ba mga barangay dyan, mga ibang mga kasekretary ko sa ibang munisipyo, kasi busy rin ba namin? Ang reason kasi why marami kaming trabaho is yung aming mayor ay napapasali ang aming bayan ng Mendez para sa mga ito kagaya nito ng mamshis. Isi-share ko sa inyo. Ayan. Ayan. Meron kaming barangay Peace and Order Committee Performance Audit. So, yun mga mamshis. So, ito ngayon, yung pagkakabalahan ko. Then, may schedule kami. Kasi hindi lang siya mga mamshis. Ayan ang schedule namin. Dapat matapos namin ito yung pagka-complain to or ang packaging nito bago dumating yung mga data nandito. Kagaya niyan, yung BPOC, Barangay Peace and Order Committee, at ang BADAC audit. Yun. So, ibig sabihin, in-audit ang mga committee dito sa aming barangay. Dito sa Mendez ay may 24 barangays. Kung bakit in-audit mga mamshis, mga kabarangay secretary ko, kasi ang aming ang aming munisipyo ay inilalaban para sa best municipality. Ayun. Hindi ko man siya lubos na may ano sa inyo, pero nitong mga huling months na ipinarating sa amin is nanguna yata ang bayan ng Amadeo, kung di po ako nagkakamali. Hindi ko alam kung pang ilan yung munisipyo ng Mendez, pero kasama siya sa naging top. Kaya mga momshies, siguro, sabi ko nga kanina, sa pag-iisip ko, bakit ang dami lagi naming trabaho? Ang iba kayang barangay secretary ay kagaya din namin. Kasi dito sa amin ngayon mga mamshis, natural lamang na kikilos ang aming mga committee, ang aming mga kagawad sa per committee na hinahawakan nila. Kagaya niyan, yung BPOC, Barangay Peace and Order Committee namin. Dati talaga hanggang sa ang trabaho nila ay magpapanatili lang ng kapayapaan sa aming barangay, ng peace and order. So, duty lang, mga ganun. Pero ngayon hindi. Technically, kailangan nilang gumawa din ng mga documents. Kailangan fully documented na sila. Ayun. Yung lahat ng mga activity report, kailangan fully documented. Para na rin sa aming community mobilization na hinihingi rin ng PNP sa bawat barangay. Then, nire-request, hindi lang nire-request, kundi binabatas na ng DILG sa lahat ng mga committee, lalo na po sa Peace and Order, sa BPOC, sa BADAC, sa BAUC, at saka sa BCPC, na maging extra mile yung kanilang ginagawang pagservisyo. So, kinakailangan ng extra effort. Yun mga momshies. So, yung DILG ay may memorandum circular na ibinaba at ito ay yung functionality ng mga BPOC, ng BADAC at saka ng BAUC at ng BCPC. So, may mga indicators po yung na tinatawag. So, mga momshies, isi-share ko sa inyo yung mga indicators na yun. Baka isa kayo sa mga barangay na lalaban, baka hindi nyo naiintindihan. O mapalad naman yung mga barangay na hindi sumasali sa ganitong partisipasyon kasi bawas sila sa trabaho nila. May mga indicators kasi na ibinaba sa aming mga secretary sa bawat barangay. So dito sa mga indicators nito, makikita yung mga kailangan namin ikumpleto mga documents. I-share ko rin to sa inyo mga momshies. And eto siya. Ayan. Yun din, i-share ko rin po siya sa screen para makita ninyo. Kinakailangan na makomply namin yung mga means of verification. Ayan. So, ayan, nandyan lahat. I-share ko sa inyo.
yung executive order, yung sangguniang barangay resolution, pero executive order karamihan ang ginagamit ng mga bawat barangay. So, yun. Napakarami mga mamshis. So, kanya-kanyang mga indicators ang narito. Kung nag-organize ba talaga ang barangay ng BPOC. Ayun. Then, yung mga ang dami mga mamshis. Kung babasahin ko to sa inyo, sobrang hahaba yung vlog natin na gagawin ngayon. So, taon-taon po kasi ginagawa namin to, pagtutungtong po ng buwan ng February. So, last year po, i-share ko sa inyo. Ayan. Ito po mga mamshis. Ito yung last year namin. Ayan. So, ito po yung BADAC Functionality Self-Assessment and Audit for the year 2019. So, ipinasa po namin ito na February 2020. And, sa awa po naman ng Diyos, ang grades namin dito is above 90 po. So, ayun. Nasa high average po kami. Ayan siya mga mamshis. Ipakikita ko yung laman sa inyo. Ayan. Alam niyo mga mamshis, kanya-kanyang diskarte sa packaging po. Ayan. Bali, ako yung ganitong design, ganitong packaging, diskarte ko po ito. So, kanya-kanya po kami. So, ayan, pagandahan. At maging sa nilalaman, kailangan kung ano yung nandito, ayan, kung ano yung nandito sa functionality, self-assessment, and audit form, kung ano yung mga means of verification na nakalagay dito na may check, kailangan makikita po siya dito sa nilalaman nito. So, ayan mga mamshis, kung makikita nyo, ayan, may mga tabs po siya. Ang mga tabs po na ito ay nakadepende dito po sa bawat questionnaire. Kung number 1 siya, ayan, may number po siya. Ayan. Makikita niyo po dito. Ito. BADAC is composed of, ayan. Ayan. Number 1 po siya. Yung tab niya. Diba mga mamshis? So, ayan po yung aming executive order ng BADAC. Last year po, ang BPOC ay hindi po namin naipasa dahil hindi po siya umabot dahil nagkaroon po nga, diba, ng pandemic. So, ang nagawa lang po namin, ang natapos lang po namin sa assessment or sa audit na ito ay ang BADAC at saka yung VAUSI, which is awa naman ng Diyos, nakapasa naman po kami sa assessment na ito, sa audit na ito. So, ayan mga mamshis, ito yung aming executive order. Nandito po lahat nakikita niyo. Ayan. Ayan. Ganun siya kakapal mga mamshis. Ayan. 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 May mga pictures kung ano po yung hinihingi sa indicators. Ayan. Yung aming organizational chart. So, mga mamshis, ko ano po yung hinihingi sa indicator, yun po yung inilalagay namin doon. Ito po, ayan, kagaya niyan. Kung totoong merong BADAC sa amin, kung totoo na nag-comply kami sa hinihingi ng DILG na dapat magkaroon ng BADAC members. So, ang BADAC members, kailangan may mga ID siya. So, hindi lamang ID bilang barangay officials, meron kami, kundi kailangan din meron kaming barangay ID. So, ito po, ayan, ang aming barangay ID. Ang aming BADAC ID. Ayan, katunayan, ayan, meron pa po kami, ayan, ID lace. Yan yung actual na aming barangay, ID ng BADAC. O, ayan. Kung makikita niyo mga mamshis, mga car secretary ko, ayan, may logo siya ng
badak. Ayan. So, yun mga mamshis. Ayan. Badak Committee, ang operation is organized. Ayan. Patunay na talagang inorganize siya sa mga barangay at dito sa aming barangay. Ayan. Kompleto mga mamshis, di ba? Ayan. Badak Organization Duty Officer. Ang bigat niya kasi mga mamshis. Tapos yung mga certifications na mga inatin na naming seminar. Ayan. Nagkatunayan na nag-participate kami sa mga activities. Ayan. Ang dami mga mamshis. Ayan. Pati yung mga meetings namin, kailangan na kukomply namin yung monthly meetings ng Badak, BPOC, at saka ng BAUC. Lahat-lahat. Lahat ng committee na meron ng barangay, kailangan may monthly meetings din. So, kasali po doon mga mamshis yung attendance. Ayan. Regular monthly meeting. So, kailangan dyan. Porque nasabi mo, monthly, paano mo papatunayan na nagsasagawa ng regular monthly meeting ang barangay? Alam nyo ba mga momshies na hindi kami pwede sumweldo monthly kapag hindi namin na-comply ang monthly regular session ng bawat committee. So, paano namin mapapatunayan? Kailangan namin magpasa ng report. Ayan mga momshies. Ayan. Yung aming session. Bali, monthly po yan. Monthly session with attachment ng aming attendance. Ayan. Minutes. Kasama yung minutes. Attendance. Pictures. At saka, ayan. With attendance with signature, syempre. Ayan. Ayan mga mamshis. Kikita niyo. So, ayun. Medyo makapal mga mamshis. Medyo malawak. Sorry for the word, laging malawak. Talagang napakalawak po ng ayan. Lahat ng mga activities kumpleto. Kung ano po yung hinihingi dito. Kung ano po yung means of verification para ma-verify kung talagang ginagawa ng barangay. Kung talagang sumusunod ang barangay or nagko-comply sa hinihingi ng DILG or ng batas na ibinababa sa amin, sa bawat barangay. So, ayun mga momshies. Ayan. Kung may tanong po kayo, mga ka-secretary ko, kung may tanong po kayo na gusto nyong maliwanagan na maigi, huwag po kayong mahiyang magtanong. Just comment down below dito sa video ko na to, sa vlog ko na to, para po matulungan ko po kayo. Ngayon po, kung ano pa pong video ang gusto nyo pa pong gawin ko para sa trabaho natin as a barangay secretary, paki-comment down below para may kagawa pa rin po ako ng iba pang topics tungkol sa ating trabaho as a barangay secretary. Mga momshies, mga kabarangay secretary. So, ayan mga momshies, ang papeles ko, grabe, kalat. Ayan. Sa totoo lang mga, ayan. Alam nyo ba mga momshies, sa totoo lang, ang schedule po nito, ayan, kagaya ng ipinakita ko sa inyo kanina. Kagaya ng ipinakita ko sa inyo, may schedule kami kung hanggang kailan namin dapat na ma-submit or matapos yung packaging ng bawat functionality na gagawin namin. Dapat kagaya nito, sa March 4,
dapat makomplay namin or ang packaging ng BPOC, ng Badak, at saka ng BAUSI at BCPC ay may kanya-kanyang schedule. So, dapat makomplay po namin yon before this date. Ayan. Ayan po. March 4, BPOC audit, 9 a.m. to 12 noon. So, yun, may kanya-kanya po kasi within 24 barangays, in-schedule po kami. Then, March 5 naman po yung Badak audit. March 11, yung BAUDES, and March 12, BCPC. Alam niyo mga momshies, ginagawa ko itong vlog na to ngayon. Naisipan kong gawin yung vlog na to ngayon kasi hindi ko alam kung paano ko mag-start. Kahapon lang po kami nag-meeting. So, bago pa po dumating or ibinaba yung tungkol dyan sa assessment of functionality na yan, ay ginagawa ko naman po yung hinihingi ng PNP, ng tanggapan ng pulis dito sa bayan ng Mendez. So, pinagpasa po kami ng PNP ng mga list ng cluster leaders. So, balik kung ilang household meron ang isang barangay, kailangan ay magawa namin makapag-submit ng cluster leaders na kukuhanin namin sa kung ilang household meron kami. For example, dito sa aming barangay ay may 390 household kami. So, i-divide namin sa ilan yung cluster leaders na mabubuo namin. So, kailangan daw more or less, hindi bababa sa 10 at hindi rin naman lalampas sa 20 ang magiging household sa bawat cluster leader. So, ibig sabihin, i-divide siya equally. For example, sa amin 390, kung magbibigay kami ng 20 cluster ng household per cluster leaders, ay makakabuo kami ng 20 cluster leaders sa 390 namin. Pero dun sa dalawang mahuhuli namin na dalawang cluster leaders, magkakaroon lang sila ng tig 15 na household kasi yun lang ang natira para sa kanila. So, yun, nakapagpasa na po kami ng cluster leaders. Ito po siya. Ayan. Then, naisubmit na rin po namin siya. Naisubmit na rin namin po siya sa office ng PNP. Pero ngayon po, binigyan din po nila kami ng due date na kailangan ngayong February ay maipasa din po namin yung mga household profile na kinabibilangan ng bawat isang cluster leaders. So yun mga momshies, bali po, nung bago ibinaba yung audit na to ng BCPC, ng Badak at ng BAUSI, ginagawa ko na po yung aming, ayan, mga momshies. Kung nakikita nyo, ang tawag dyan ay enhancing operational effectiveness. Yan yung household na hinahawakan ng bawat cluster leader. So, meron siyang 20 household. So, ayan, dinidivide ko mga momshies. Kinuha namin siya dito sa aming RBI. So, bawat family members ng isang household ay nilalagay namin dyan. So, 390 household, 1,600 something, 1,630 or more ang aming population. So, yung mga momshies, sabi ko nga, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kasi hindi ko pa natatapos yung trabaho ko dito sa ipinasasubmit sa amin ng PNP na mga household na hinahawakan ng bawat cluster leaders ay ibinaba naman po ito sa amin. So, ayun mga momshies. Kaya, ayun. Tulungan nawa ako ng Lord. Bigyan ako ng wisdom, ng talent, para patuloy kong magampanan yung trabaho na ito na naatang sa aking balikat. Pero, yun naman po, iniintay ko rin po yung tulong ng mga committee or ng mga kagawad na kinabibilangan ng bawat
ayun, ng bawat committee na kailangan namin mag-submit ng audit na kinabibilangan ng audit or assessment nito. So, ayun mga mamsis, pasensya na po. Pamali-mali ako. Ayun, medyo hihinga lang po tayo ngayon sa dami. Pero i-update ko po kayo. Ito na po yung gagawin ko munang mga vlogs sa mga panahon ito. Kasi yung aking garden, hindi ko rin siya maintindi. Kasi ito mga dami kong paperworks. So, para namang hindi nyo ako ma-miss. At hindi ko rin naman po miss yung pagbablog ko. Sisimulan ko na uli ng paggagawa ng mga vlogs dito sa aking trabaho as barangay secretary para din naman po doon sa mga nag-aabang or mga naghahanap na kung ano ba ang dapat nilang gawin sa kanilang mga trabaho, lalo na po yung mga bagong uupo lamang, yung mga bagong nakaupo, yung mga bagong na-point. Ito lang po ako. Puntahin niyo po ang aking channel. Ayan po, Mamshi's Corner. Nandito po lahat. Kumbaga sa halo-halo tayo mga Mamshi's. Yung aking work, yung aking family, yung aking hobby, pagtatanim. Kapag walang trabaho dito sa barangay, pero as of na talagang, sorry, hanggang bilig na lang siya. Kaya ayan mga Mamshi's. Bye for now. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, kung meron po kayong gustong itanong or gustong ihingi ng tulong or may isa-suggest, yun po. Hindi lamang po para makatulong, kundi baka may makakapag-suggest pa rin po sa akin ng dagdag karunungan, dagdag kaalaman. Kaya ngayon pa lang mga Mamshi's, thank you po. Huwag po kayong magsasawa manood ng videos ko na to. At lahat ng mga videos na i-upload ko pa, paki-share na rin po sa iba, baka kailangan din po nila ng konting dagdag kaalaman. Malaking tulong po ito sa mga bagong nakaupo or baka naman po ako yung matulungan nila sa mga dati na pong nakaupo. Thank you mga Mamshi's, and kung bago ka lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para every time na mag-upload ako ng panibagong videos ay ma-update ko po kayo. Thank you, bye, and God bless.